Taong 2020. Nasa gitna ng karagatan si Marvin Delgado, able seaman ng Starlight Aurora. Nang umalingaw-ngaw ang notification sa cellphone niya gabi noon sa barko, alon lang at makina ang maririnig. Pero ang tunog na iyon, iba ang tama. Pagbukas niya, sumalubong agad ang mensahe ng asawa niyang si Rowena. "Marvin, ayoko na. Tama na. Maghihiwalay na tayo." Tumigil ang mundo niya. Nalaglag ang cellphone sa kama. Pero agad niya iyong pinulot ulit. Baka nagkamali lang siya ng basa. Baka joke. Baka bug lang ng signal. Baka glitch. Pero hindi. Kasunod pa ang isa pang message. "Hindi ko na kaya. Huwag mo akong hanapin pag uwi mo." Parang may sumakal sa dibdib niya sa sumunod na text na yon. Hindi sila nag-aaway bago siya sumampa. Walang problema. Walang pahiwatig. Wala kahit isang senyales. Hinalikan pa siya ni Rowena sa terminal ng North Harbor. Mahigpit, parang ayaw siyang pakawalan. Niyakap pa siya nito at sinabing, "Mag-iingat ka, mahal. Uwi ka agad, ha." Pero ngayon, eto siya, nakaupo sa kama ng crew cabin. Nanginginig ang kamay, hindi makahinga. Parang lumiliit ang buong kwarto. Bakit? Ano bang nagawa ko? Bulong niya paulit-ulit. Sinubukan niya tumawag. Ring lang ng ring. Walang sumasagot. Nag-chat siya. Walang reply, nag-audio call. Pero declined. Hanggang sa tuluyang nag-green ang last message ni Rowena. "Marvin, please, tanggapin mo na. Wala na tayo." Doon na parang binasag ang loob niya. Hindi malaman kung iiyak, sisigaw, o tatalon sa dagat. Hindi siya makahinga sa bigat ng dibdib. Para siyang binuhusan ng malamig na langis. Para siyang sinuntok ng 5 katao sabay-sabay. Lumapit ang kasamahan niyang si Joel. Kita ang takot sa mukha nito. "Bro, okay ka lang? Para kang namumutla." Pero hindi makasagot si Marvin. Tumingin lang siya sa dagat. Malawak, madilim, walang dulo. Ganyan ang pakiramdam niya sa mensahe ni Rowena. Walang dulo, walang sagot, walang paliwanag, at isa lang ang pumupunit sa utak niya habang dumadagundong ang barko. "Bakit mo ako hiniwalayan habang nasa dagat ako, Rowena?" Hindi na nakatulog si Marvin pagkatapos noon. Kahit anong trabaho ang gawin niya sa barko, maglinis ng deck, mag-check ng makina, tumulong sa kusina, wala. Laging bumabalik ang tanong. Para siyang mababaliw, para siyang sinisikipan ng dibdib kahit nasa gitna sila ng malawak na dagat. Kaya isang hating gabi, habang pahinga ang karamihan, kinuha niya ang cellphone. Nag-scroll siya sa mga lumang messages ni Rowena. Baka may clue, baka may sign na hindi niya nakita, pero wala. Puro "ingat ka, mahal" at "miss kita." Doon siya nagsimulang magduda. Hindi ka basta-basta magpapahiwalay ng ganon, Rowena. May dahilan ka, may tao. Sabi pa niya sarili. Kaya naghahanap siya ng ibang pwedeng tanungin. Una, tinawagan niya ang bina niya pero hindi sumagot. Pero ang isang number na hindi niya madalas tawagan, bigla niyang naalala. Si Liza, ang hipag niya, kapatid ni Rowena. Pinindot niya ang call na kailang ring. Saka sinagot. "Hello, Marvin? Bakit ngayon ka tumawag?" Sabi ni Lisa, halatang gulat. Lisa, nanginginig ang tinig niya. "Si Rowena, bakit siya nakipaghiwalay? Alam mo ba?" Tanong ni Marvin. Tahimik ang kabilang linya. "Liza, please, kapatid mo siya. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ano bang nangyayari?" Isang mahabang buntong hininga ang narinig niya. "Marvin, pasensya ka na sa sasabihin ko. Ayokong makialam sa relasyon niyo pero tama ka. May nangyari." Umigting ang dibdib ni Marvin. "Ano?" Halos pabulong niya. "At lalo ka pang masasaktan kapag sinabi ko ang pangalan." Sagot ni Liza. "Sabihin mo." Mariin niyang utos. "Renzo Alvarado." Sagot ni Liza. "Ex-boyfriend ni Rowena. Bago ka pa niya nakilala. Pangalan pa lang, para siyang sinakal." "Pero tapos na sila noon, di ba? Matagal nang tapos?" Tanong niya. "Hindi, Marvin." Sagot ni Liza. "Akala mo lang." Parang may sumabog sa loob ng tenga ni Marvin. "Anong ibig mong sabihin? Bago ka pa ikasal kay Rowena, nakikita pa sila ni Renzo." Diretsong sagot ng hipag. "Hindi araw-araw. Pero may mga gabi na hindi siya umuuwi. Sabi niya dati may overtime sa supermarket pero hindi yon totoo." Napahawak si Marvin sa noo
Sa narinig niya, "Liza, bakit walang nagsabi sa akin?" "Marvin, naniwala kasi kami na ikaw ang pinili niya. Kala namin titigil siya, pero hindi pala. At pinakaayaw kong sabihin sa'yo," dagdag ni Liza. "Sabihin mo," wika ni Marvin. Nanginginig na tanong pa niya. At dito na ipinaliwanag ni Lisa na kapag sumasampa ng barko si Marvin, ang pumapalit sa kanya sa bahay, mismong bahay na ipinundar ni Marvin, ay ang ex-boyfriend ng asawa niya, si Renzo Alvarado. "Liza, bakit ngayon mo lang sinabi?" "Dahil ngayon lang niya sinabi sa amin na hiniwalayan ka na niya at alam ko siya at si Renzo na ulit," wika ni Rowena. Habang umaalog ang barko sa alon, siya naman ang unti-unting ginigiba ng sariling asawa dahil sa pakikiapid pala nito. Matagal na pala, hindi linggo, hindi buwan, kundi taon. 7 taon na relasyon, pero 5 taon pa lang sa totoo. Dahil yung natitirang 2, may kahati na siya at hindi niya alam. Sa laot niya nalaman. At pagdating ng Hunyo 2020, matapos ang buong kontrata niya, saka siya umuwi. Hindi dahil ready siya, kundi dahil kailangan. Gusto niyang ayusin. Gusto niyang kakausapin si Rowena. Gusto niyang ibalik kung anuman ang natira. Kahit durog na siya, ang nasa isip niya, baka kaya pang ayusin, baka may pag-asa pa. Pero pagdating niya sa Pilipinas, hindi pag-asa ang sumalubong, kundi mas malaking kahihiyan dahil bago pa siya makatapak ng bahay, nalaman niya agad na hindi siya ang nauna mag-file ng reklamo. Hindi siya ang biktima, kundi ang mismong babaeng nangaliwa, si Rowena. Unang-unang ginawa ni Rowena noong Mayo 2020 habang nasa dagat pa si Marvin ay mag-file ng annulment. At hindi lang basta annulment, ginamit pa nito ang pabor-pabor ng mga kaibigan niyang may alam sa proseso. Kaya nauna pa itong nagpa-blotter na para bang si Marvin pa ang masama. Parang siya pa ang may kasalanan. Parang siya pa ang nangiwan. At ang rason niya daw kung bakit siya nag-file ng kaso laban sa asawa ay dahil sinasaktan daw siya nito. Domestic violence ko, no. Kahit isang patak ng hiya, wala. Kung puro tigas ng mukha ng babae. At mas malala pa rito, sa papel na sinumite ni Rowena, nakalagay na emotionally abandoned daw siya, kesyo hindi daw siya inaalagaan. Kesyo hindi daw nagbibigay ng atensyon. Samantalang 5 taon siyang niloko, 5 taon siyang nilulunuran ng kabit niya. At si Marvin pa ang ginawang salarin. Mas malala pa dun, yung bahay na ipinundar ni Marvin mula semento, kisame, pintura, hanggang sa maliit na gate, pera niya, pagod niya. Pero ngayon, ayon sa reklamo ni Rowena, inaangkin niya ito. At plano pa nitong doon tumira kasama si Renzo Alvarado, ang kabit na pumalit sa kanya tuwing nasa barko siya. Parang pinunit ang kaluluwa ni Marvin nang malaman niyang mismong bahay na binuo niya mula wala ay gagawing love nest ng 2 taong nanira sa kanya. Sa isang iglap, na-realize niya kung gaano siya kinalkal dahil habang nagpapakahirap siya sa dagat, binubungkal niya ang kalawang, iniipon ang pera at iniisip ang kinabukasan nilang 2. Ay kulang na lang pala ay magkaroon siya ng inidoro sa ulo dahil hindi lang naiputan si Marvin, kundi tain na talaga. Si Rowena pala ibang lalaki ang nakasampa. Habang si Marvin ay nasa barko, kinakabayo naman ng iba ang asawa niya at ibang buhay ang binubuo gamit ang bahay na pinaghirapan niya. At hindi pa doon natapos ang kahayupan. Isang hapon, habang nasa barracks pa si Marvin sa Maynila, naghihintay ng flight pa uwi sa probinsya, biglang may nag-notify sa messenger niya. Si Rowena, hindi apology, hindi paliwanag, kundi isang file, mahabang PDF, ang title, Decree of Nullity, Case Number 2020. Nakadikit pa ang message ng babae. "Marvin, ito na. Tanggapin mo na. Wala na tayo legally. Huwag mo na akong guluhin." Hindi alam ni Marvin kung matatawa ba siya o masusuka. Pinindot niya ang file. Binasa niya mula taas hanggang baba. Sa dulo, nakalagay ang pirma ng judge. May petsa. May official stamp daw. Sa mata ng ordinaryong tao, mukhang totoo, mukhang legal, mukhang final na.
Pero hindi tanga si Marvin. Alam niyang ang decree of nullity, hindi yan basta piniprint lang sa computer at hindi yan ginagawa nang wala siyang kaalaman. Kaya nag-research siya. Naghanap siya ng kakilalang abogado sa barko at dito niya nalaman ang simple pero mabigat na katotohanan. Hindi mo pwedeng iyan na lang iyong asawa kung wala siyang nalalaman dito. Hindi mo pwedeng lusutan ng korte, lalo na hindi mo pwedeng gawin kahit isang proseso kapag ang respondent, si Marvin, ay nasa dagat at walang summons. At ang pinakanakakatawa, pinakahayop, pinakahindi kapanipaniwala sa lahat, yung degree of nullity na ipinadala ni Rowena. Grabe, kasi taong 2020 yung pandemic. ECQ, lockdown, sarado mga korte, walang hearing, walang fiscal, walang filing, walang judge na pumipirma ng kahit ano. Pati simpleng barangay hearing, halos Zoom meeting lang. Tapos siya, acting may final decree daw, na print sa tapat ng tindahan. Tangina, pati pekeng korte ginagamit pang drama. Hindi pa makalabas ang ibang tao sa bahay. Pero siya daw ay inanal na magfa-file siya ng bawsi. Anong klaseng milagro yon sa gitna ng mga checkpoint, mga curfew, mga Q-pass, at halos pati tambay kinakasuhan pag lumabas. Si Rowena raw, may annulment na finalized. Doon lalong natawa si Marvin. Hindi magandang tawa, kundi tawang galit, tawang gigil, tawang hindi makapaniwala. Doon niya mas lalong na-realize, hindi lang malandi si Rowena, hindi lang taksil, hindi lang mang-aagaw ng property, kundi desperadong magpanggap na biktima. Habang nagpapanggap si Rowena na legally free, si Marvin naman kumikilos na sa tahimik. May hawak siyang ebidensya, mga resibo, mga litrato, mga text, mga message, pati testimonya ni Lisa kinausap ni Marvin ang abogado through phone na magfa-file siya ng bawsi, psychological violence, laban kay Rowena dahil ginamit nito ang annulment na peke, ang panggagansyo at pang-aagaw ng property. At syempre, sinama niya sa kaso si Renzo Alvarado, kabit, correspondent, kalahok sa pagsira ng pamilya. Kung tutuusin, dapat galit si Marvin sa sarili niya. Pero hindi. Sa 7 taon niya sa dagat, isang bagay ang natutunan niya. Hindi mo kailangan sumigaw para gumanti, ang kailangan mo lang ebidensya. Habang si Rowena ay nagkakalat ng kwento na sinasaktan daw siya ng asawa niyang si Marvin, na siya raw ang biktima, na gabing-gabi daw siyang hindi makatulog kakaisip sa malupit niyang mister, na nahimik lang si Marvin, hindi siya nagpost, hindi siya nagrason, hindi siya sumagot kahit binabaligtad siya. Tahimik siyang naghihintay dahil alam niyang sa panahon ng pandemic noong 2020 hanggang 2021, sarado ang mga korte, walang hearing, walang legal proceedings na pwedeng ituloy, at kahit anong drama ni Rowena, hindi aarangkada ang kaso hanggat hindi normal ang operasyon. At habang todo arte ang babae at nagpapanggap na kawawa, si Marvin naman ay iniipon lahat ng ebidensyang hahataw sa kanila pagdating ng oras. Mula sa peke nitong annulment hanggang sa pag-aangkin sa bahay na pinundar niya, hanggang sa relasyon nitong matagal nang tinatago sa kabit na si Renzo Alvarado. Pagdating ng 2022, nang magbukas na ulit ang mga korte at bumalik ang legal proceedings, doon palang kumilos si Marvin tahimik, niyang dinala sa Hall of Justice ang lahat ng dokumento na nagpapatunay kung gaano siya ginago. Hindi siya nagkaproblema sa pagsampa ng kaso dahil malinaw sa batas na may 2 dapat managot. Una, si Rowena dahil ginagamit nito ang fake annulment para sirain ang pag-iisip niya at paluwasin siyang parang wala ng karapatan. Kasama pa ang pagpapakalat ng kasinungalingang sinasaktan daw niya ito, pati ang pagkuha sa bahay nila habang legal pa silang kasal. At pangalawa, si Renzo Alvarado dahil pasok sila sa concubinage. Sino man ang sumira sa mental state ng asawa at nagpakalat ng kasinungalingan habang may relasyon sa iba, pasok sa bawsi dahil malinaw na habang 7 taon siyang nasa barko, may pumapalit sa puwesto niya sa kama at mismong bahay
na pinundar niya. Pagdating ng araw ng Sopena, doon nagsimulang magiba ang tapang ni Rowena. Ang babaeng malakas sa Facebook at palaban sa chismis, biglang hindi makatingin ng diretso sa hallway ng korte. Ang lalaking kabit, si Renzo, na puro yabang kapag nasa likod ng keyboard at puro pang aalipusta sa tahimik na seaman, biglang napayuko, pawis sa noo. At si Marvin, nakatayo lang sa gilid, nakapolo, nakasapatos, nakapasok ang kamay sa bulsa. Walang sigaw, walang luha, walang dramang pang telepono. Pero alam mong siya ang may hawak ng baraha. Hindi galit ang aura niya, kundi kumpiyansang alam niyang nasa kanya ang katotohanan, ebidensya at mismong batas ng Pilipinas. Halos mabingi ang dalawa sa haba ng charges. Una, pasok sa bawsi, psychological violence laban kay Rowena dahil sa pagpapakalat nito ng kasinungalingang sinasaktan daw siya ng asawa, pagpepeke ng annulment, pagpapalayas kay Marvin sa bahay na pag-aari niya, at pagsira sa mental state nito habang nasa dagat. Malinaw na malinaw sa Section 5 ng RA 9,262 kahit lalaki ang biktima, basta may psychological abuse, kasong kriminal dahil habang legal na kasal si Marvin at Rowena, nagsasama na ang dalawa at ginagamit pa nila ang mismong bahay na pinundar ng seaman para sa relasyon nila. At pangatlo, attempted qualified theft of property dahil inaangkin ni Rowena at ng kabit ang bahay na hindi naman sa kanila. Sa harap ng mga papel, resibo, litrato, testimony ng hipag at mismong fake decree na pinadala ni Rowena, wala silang masabi, wala silang pangontra, wala silang maipakitang resibo, medical record o blotter na nagpapatunay ng pambubugbog. Wala ring legal na basehan ang peke nilang annulment para silang mga pusang naligo sa asin, tahimik, nanginginig at hindi makatingin sa judge. At doon na ibinaba ang hatol. Una, si Rowena, napatunayang guilty sa psychological violence sa ilalim ng RA 9262 ang parusa. 2 hanggang 4 na taon na pagkakakulong, depende sa kabuuang damage. Sa kaso ni Marvin, maximum dahil may peking dokumento, may public humiliation at malinaw na mental torture ang ginawa nitong drama habang nasa barko ang asawa. May kasamang permanent protection order. Ibig sabihin, bawal na bawal siyang lumapit kay Marvin kahit 1 metro. Pangalawa, si Renzo, guilty sa concubinage, psychological violence parusa, 2 hanggang 6 na taon na pagkakulong. At dahil hindi siya asawa, mas mabigat pa ang danyos dahil nakipagsabwatan siya para sirain ang pamilya. Pangatlo, danyos at bayad pinsala, desididong ibalik kay Marvin ang buong bahay, lupa, appliances, at lahat ng gamit na pagmamay-ari niya. Ang dalawa ay pinagbabayad ng 350,000 piso total, pambayad ng moral damages, exemplary damages, at legal fees. Kung hindi nila mabayaran, automatic garnish ng sahod ni Rowena at assets ni Renzo. At ang pinakamatindi, walang karapatang gamitin ang apelyido ni Marvin ang sino man sa kanila. Sa unang pagkakataon, matapos ang 7 taon sa dagat, malaya na siya. At ang 2 taong nang wasak sa kanya, sila ngayon ang nakakulong, naghihintay ng araw na haharap sa rehas at sa katotohanang hindi nila kayang takasan. Sa huli, hindi karma ang nangyari sa kanila, kundi pinagbayad lamang sila ng mga kaguluhang ginawa nila kay Marvin Delgado